Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At muli ay ngayon ay unang gabi ng ating night watch para po sa taong 2024. At purihin po ang ating Diyos sa panibagong season na muli nating gunitain ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas. At bilang karagdagan sa ating kagalakan sa pag-alala po sa mensahe po ng Pasko, so winewelcome muli natin ang ating pong panauhin sa aking kapatid, si Ezekiel, at sa kanyang mapapangasawang si Rohaini. Ano po? So, malapit nang makasama po sa aming pamilya. Kaya, purihin po ang Panginoon at ngayon po ay muli po natin matutunghayan ang salita ng Diyos patungkol po sa mensahe ng Pasko. So, this year, ang ating pong theme is about the joy of Christmas o ang kagalakan sa likod ng Kapaskuhan. So, bakit ba sinasabing this is the most cheerful time, or pinakamasayang panahon sa taon? So, kung kailan nasa dulo na tayo ng taon, so ito yung pinaka-festive o pinakamasaya. Kaya mamaya malalaman po natin kung bakit mas applicable sa atin na ipagdiwang po ang Kapaskuhan. At mas applicable sa mga Kristiyano na gunitain ang tunay na mensahe ng Pasko. Kaya muli, sa gabing ito at sa mga susunod sa linggo pong ito, ay matutunghayan po natin ang mensahe patungkol po sa Kapaskuhan. So, about the joy of Christmas. Kaya bilang pagsisimula, ay samahan niyo po ako, mga kapatid, sa isang aklat mula po sa Old Testament. At ito po ay sa aklat ng Zechariah, or sa Tagalog po ay Zacarias. Yan. So, medyo bihira nating puntahan ang aklat na ito, at ang iba pang mga aklat sa Old Testament. But sa aklat na ito, makikita po natin ang isa sa mga talata na nagpapaalala sa atin na ang Pasko ay dapat nating ikagalak. Ang mensahe po ng pagdating ng Panginoon ay kagalakan ng mundo. Kung papaano ang mga anghel ay nagsabi po sa mga pastol in Luke chapter 2 that I will bring you the good news of great joy. So, aking ihahatid sa iyo ang magandang balita na nagdudulot ng kagalakang walang katulad. And that is the birth of our Lord Jesus Christ. So, sa Zechariah po, chapter 9, verse 9. So, isang verse lang po ito. And ito po ay isa sa mga prophecy na tinatawag or messianic prophecy o hula in the Old Testament patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Sa aklat po ng Zechariah chapter 9, verse 9. So, tingnan po natin. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat at minsan pa kami po ay makakapakinig ng inyong pong salita. Sa amin pong pagunita sa tunay na mensahe ng Pasko ay mas mag-ibayo ang aming tuwa at ang aming celebration, Panginoon. Hindi po mauwi ito sa kalungkutan or disappointment dahil ang tunay na mensahe ng Pasko ay hindi para sa mga makamundong bagay, hindi po para sa mga pisikal o anumang bagay na kadikit ng mundong ito, kundi ito ho ay bagay na nagmumula sa iyo, spiritual na bagay, Panginoon, at pangwalang hanggan. Kaya sa gabing ito, patnubayan niyo po ang inyong pong tagapagsalita sa paghahatid mo ng inyong salita at ang bawat isa po na maaabot ng inyong pong mensahe. Itago niyo po ang inyong pong lingkod sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang maitaas namin, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, again, ang pamagat po natin at wala po tayong PowerPoint, but pakinggan po natin ang mensahe. So, our theme is the joy of Christmas. So, this is the season,
Hindi lang po ang joy ay ikinakabit sa mga ah, iba't ibang sikat. Like for example, fast food. Ano po? So, nababanggit ang salitang joy. Nababanggit din ang salitang joy sa panghugas. Di ba? Na tanggal ang sebong sangkatutak. Di ba? So, ibig sabihin, talagang normally, nagiginig po natin ang salitang joy, nagiginig po natin ang salitang joy pagdating sa school, di ba? Pag halimbawa ay may mga okasyon o sa ating pamilya may mga okasyon tayo. Pero kapag tiningnan po natin sa Biblia ang salitang kagalakan at ang kumbaga nakakonekta ito sa Kapaskuhan, so hindi po ito yung ating nakagisnang tradisyon. Kaya sinasabi nating masaya ang Pasko dahil maraming naglalabas ano po ng kanilang mga bonuses. Yan, at kanila pong sinishare sa mga nangangailangan o di kaya ay sa mga inaanak. Ano po? So, doon sa mga may kakayanan, ay dinaglilista ng mga inaanak at bibigyan ng puso na ngayon yung maliit na ampaw na ang laman ay 20 pesong barya. Ano po? So, hindi na yung papel. Kaya, yan po yung definition po natin ng joy bilang isang tao na taon-taon nakakagisnan po natin na may handaan, may happy, ano po, very happy ang atmosphere. Pero kapag sinabi po natin the joy of Christmas, kung titingnan po natin sa Bible, it's not about the same as kung ano yung ating nakagisnan. But it talks about a person. Tungkol po ito sa isang persona na from the Old Testament ay meron ng sulyap na ibinibigay ang Panginoon kung sino. Although hindi talaga maliwanag kung sino siya, pero meron na pong idea ang mga prophets in the Old Testament na meron pong haring darating, which is the Messiah. Ano po? Kaya titingnan po natin ang bagay po o katotohanan doon po sa ating verse na binasa po kanina that talagang ipagdiwang po natin ang Kapaskuhan. Bagamat primarily po ito pong verse na ito is naka-address po sa Israel. So, kasi ang paghahari ng Panginoon is not a political but a spiritual na paghahari. So, hindi po ito yung katulad ng paghahari ng mga emperador o ng mga paraon o ng mga hari ng mga monarkiya, kundi ang paghahari po ng Panginoong Hesus na siyang Messiah na inihula po dito is spiritual. Kaya ang implikasyon po kapag sinabi ho ditong magalak kayo, yan. So hindi to kagalakan in a way na merong magsisilbing bayani, ano po, or superhero para sa kanila. Kasi ang sitwasyon po ng Israel po nung panahon na ito is merong mga bayan na kung saan ay kumakalaban sa kanila. So yung mga neighboring nations sa kanila, so inaalipusta, naimpluwensyahan ng iba't ibang mga maling paniniwala at ng maling kultura. So ito yung naging struggle po ng Israel, but nakita ho natin na nandun pa rin po yung preservation ng Panginoon sa kanila. Kaya sabi po dito, kayo'y magalak doon po sa verse ng Zechariah. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. So, what makes special po sa Panginoon is hindi po accidental yung kanyang pagkapanganak. Hindi po ito yung halimbawa ay merong nangyari na hindi inaasahan at sasabihin yung naging bunga ay kumbaga sa hindi sinasadyang pangyayari. Ano po? Siya yung naging bunga. Ano po? Hindi po ganoon yung sa case ng Panginoong Hesus. Because we know that it happened in God's appointed time. In Galatians chapter 4. Sa itinakdang sandali ng Diyos, siya ho ay ibinigay ng Ama. So God sent forth His Son. So hindi po yung halimbawa bunga ng pagkakamali o di kaya ay aksidente ang kapanganakan ng Panginoon. So it happened in God's appointed time. So yan po ang ating pakatandaan. So nangyari yan dahil sa plano po ng Panginoon at kung paano po ang kaparaanan ng kapanganakan ng Panginoon, yan din po ay ayon sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. So, kaya sabi dyan,
your king is coming to you. So what makes special again sa kapanganakan ng Panginoon is ito ho is prophesied hundreds of years before. So, Book of Psalms, makikita po natin, there are lots of messianic prophecy about the Lord Jesus, hindi lamang tungkol sa kanyang kapanganakan, kundi maging tungkol din sa kanyang paghihirap sa krus, tungkol din sa kanyang resurrection, tungkol din sa kanyang pag-akyat, yung exaltation. So, lahat yan, yung mga details na yan, is already hula from the Old Testament. Not only sa Psalms, mababasa din po natin yan in the prophets. Pinakamarami po is in the book of Isaiah o sa Isaias. Marami hong propesiya patungkol sa Panginoon. Hindi lamang ang kanyang pagdating o ang kanyang pagdatal sa unang pagkakataon, kundi ang kanyang paghahari. So, yung kingship ng Panginoon. Kaya, dito, makikita natin that what should be our take about in this passage. We know that at first, this is a messianic prophecy that serves as a promise of hope for the afflicted Jews because of their neighboring nations. At ang pangako po, the promise of a coming king, is a good news indeed for a nation like Israel. So, kasi nung panahon na ito marahil ay naghihintay talaga ang Israel ng tatayo para sa kanila. Bagamat ito'y daan-daang taon pa bago po nangyari, bago po na-fulfill yun pong prophecy. Kasi ang Zechariah po, it was written more or less 500 years before the birth of Christ. So, yung agwat, imaginein po natin yung tagal bago po nangyari, bago po nagkaroon ng fulfillment. Kaya nga, masasabi talaga natin this is supernatural because after po ng writing ng Zechariah at ng huling aklat po na nasulat in the Old Testament, so meron pa pong 400 years of silence. So, wala pong God's revelation, wala pong kapahayagan ang Panginoon sa loob ng 400 taon until may tumayo sa katauhan po ni John the Baptist na siyang forerunner po ng ating Panginoong Jesus. So, yun po, nangyari po ang pagsilang ng ating Panginoon. So, sa kanyang takdang panahon. So, again, the promise of a coming king is a good news indeed. Sapagkat ito ay mabuting balita. Ang kapanganakan ng Mesyas sa Israel ay isang magandang balita, pero ang pagiging maganda nito ay hindi lamang sa Israel, kundi para sa lahat. Sapagkat siya ay regalo ng Diyos para sa sanlibutan. Siya ho ang kaloob ng Diyos para sa ating kaligtasan. So ito po yung ating, ito yung ninanamnam po natin sa pag-aalala po natin sa kapanganakan ng Panginoon. Hindi ho yung ma-amaze lang tayo sa mga magagandang dekorasyon o ma-amaze ho tayo sa mga pasyalan na may samut-saring palamuti o di kaya ay maraming okasyon. Marami ho tayong events kapag panahon pong ito. So, mataas din pong bentahan kapag panahon po na ito. Pero hindi lang ho doon tungkol ang Kapaskuhan. Kaya tunay na ito po ay mabuting balita sapagkat ang pagsilang ng Panginoon ang simula ng plano ng pagtutubos. Yung execution po ng plano ng pagtutubos ng Diyos. So bakit nga ba may pagtutubos na dapat gawin sa tao sapagkat siya ay isang alipin ng kasalanan? So bilang siya ay alipin ng kasalanan, wala siyang kakayanang makalapit sa Diyos. Hindi niya kayang ilapit ni isang pulgada ang kanyang sarili patungo sa Panginoon sapagkat siya'y nahulog sa kabanalan ng Panginoon. So yung tinatawag po nating the glory of God. Pakatandaan po natin, sinabi po ng Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, walang matuwid sa kahit sino pong tao. Bagamat pinopromote po ng mundong ito ang paggawa ng mabuti bilang solusyon o paraan para makapasok sa langit, pero ang sabi po ng banal na kasulatan, sa mata ng Panginoon, sa kanyang katuwigan at kabanalan, walang matuwid, wala kahit isa. So sa pamantayan natin, may mabuti at hindi. Ang mabuti sa langit, ang masama sa impyerno. Pero sa mata ng Diyos, walang deserve po sa ating pumasok sa langit because there is no righteous or non-righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. In order for us to enter into the kingdom of God, kailangan ikaw ay isang taong matuwid.
But the problem is, ikaw ba'y hindi nagkakasala? Kasi ang katangian ng isang taong matuwid, hindi siya nagkakamali. Pero pag tanungin tayo, ikaw ba'y nakapagsinungaling na? Di ba? Alam nga namang sabihin, ay, kailan man hindi ako nagsinungaling, siya nga. Kasi doon pa lang sa sagot natin yon, sabi nga, questionable na agad kung nagsasabi na tayo ng totoo. Di ba? So, hindi natin maiwasan, hindi natin maisasantabi ang katotohanan na tayo po ay hindi matuwid sa harap ng Panginoon. That's why there's the great need sa part po ng tao para sa kanyang kaligtasan mula sa pagkagapos ng kasalanan. Okay? Kaya mas makabuluhan ang pagdiriwang po natin ng Pasko kung naintindihan po natin yung dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit nga? Dahil nakita ng Diyos ang sitwasyon ng tao na siya ay nasa miserableng kondisyon na wala siyang kakayanang iligtas ang kanyang sarili, hindi siya makapapasok sa kanyang kaharian sa ganang kanya, kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang anak. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya siya isinilang sa sabsaban. Okay? So yun po yung probisyon ng Panginoon para sa atin. That's why sinasabi po ng Biblia, ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang anak, kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalatayay hindi mapahamak. So bakit may kapahamakan? Di ba? Bakit may kapahamakan? Sapagkat yan ang kabayaran ng kasalanan. So ito yung tinatawag nating kamatayan. Ano po? So naghihintay sa isang taong pagbabayaran niya ang kanyang kalikasang makasalanan, at ito ay ang kamatayan, but in order for him, para hindi ho siya mapahamak, which is yung tinatawag nating eternal death o walang hanggang kamatayan, kailangan niyang manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Walang ibang pangalan ibinigay mula sa langit para sa ating kaligtasan, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Kaya mas meaningful and mas joyful po para sa atin ang Pasko pag naintindihan natin the true reason behind the first coming of our Lord Jesus. Kaya dito pa lang, sa sulyap pa lamang, makikita na natin yung ganda ng kapanganakan pong ng Panginoon. Hindi ho, ang pinakamagandang kapanganakan nangyari sa balat ng lupa ay yung halimbawa ay kapanganakan ng isang may dugong bughaw. Ano po? Na itinetelevize pa sa buong mundo. Di ba? At ipinapanganak siya sa isang napakamamahaling ospital. So hindi po ito ang pinakamagandang kapanganakan, kundi ang kapanganakan ng hari ng mga hari sa isang sabsaban. So ito po, mga kapatid, that's why the joy of Christmas. So dito po makikita natin the remarkable qualities of the Messianic King worthy of our joy. Bakit sinabi po ni Propeta Zechariah or sa pamamagitan po ni Propeta Zechariah, but ang sabi po ng Panginoon, ang Panginoon po pinanggalingan yan, rejoice greatly, O daughter of Zion, magalak kayo. Magalak kayo, O Sion. Magalak kayo, O Jerusalem, sapagkat narito ang inyong hari ay darating. Your king is coming to you. So wala silang idea kung kailan darating. Pero dumating po siya. Actually, itong part na ito, nangyari na po ito. Fulfilled na po itong Zechariah 9. Ano po? Verse 9. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So, kailan po nangyari ito? In the triumphal entry of Christ. So, nung pumasok po siya sa Jerusalem, na siya'y winelcome ng mga tao, naglatag ng mga branches, at sumisigaw ng papuri, Hosanna. Di ba? So that is the fulfillment of this verse. Ito po yung fulfillment. Dito po nangyari, yun pong Zechariah chapter 9. But here, ano po yung qualities or yung attributes ng Panginoon na isa din sa ikinagagalak natin bilang pagdating niya? Ano po? Kaya tatlo po ito. Number 1,
that the coming Messiah is a righteous ruler. Ang Mesayang parating nung panahon po ni Zechariah ay isang matuwid na pinuno. He is a righteous ruler. Kasi sabi po dito, righteous. Sa ibang translation po, ang makikita natin sa NASB po is, he is just. So that those words are synonymous actually. Ano po? Just and righteous. All his acts of government will be exactly according to the rules of equity. So ito yung tinatawag nating equality, ano po, pagiging pantay ng Panginoon o yung katarungan ng ating pong Panginoon. So remember, yung binasa po kanina ni Pastor Jack, Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, di po ba? And the government will be upon his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So nandun na yung propesiya na ang darating na hari ay matuwid. Siya'y matuwid na hari. So hindi siya katulad ng ibang naging hari ng Israel sa kasaysayan. Kung nakita po natin, nabasa po sa Book of Kings, di ba? So may righteous, may hindi. Lalo na yung Israel, the Northern Kingdom, most of the kings were wicked or masama. Pero ito pong hari na naiiba po sa lahat ay matuwid na hari. Kaya he is a righteous ruler. Isa ho yan sa dapat nating ikagalak na ang pagparito ng Panginoong Hesus ay ayon sa kanyang katuwiran. Katuwiran na kung saan ibinibigay niya sa mga hindi kumikilala sa kanya. So yun po yung sinasabi ditong justice or yung pagiging makatarungan ng Diyos na doon sa mga nang alipusta, doon sa mga enemies ng kanyang piniling bayang Israel, may nakalaang parusa or punishment. So yun po yung expression or yun yung pagpapakita ng justice ng Panginoon. Lagi niyang pinapangako sa Israel na hindi niya pababayaan ito, bagamat papahintulutan niya ang mga, let's say, Babylon, Persia, di ba? Na sila kubkubin. Pero kalaunan, meron din pong consequence. Paparusahan din po sila ng Panginoon. So yun yung para mahusto ang kanyang hustisya. Ano po? Para sa bayang Israel. So that's it. That is the coming Messiah is a righteous ruler. So, para naman sa atin, ano po? Dito po natin makikita that bakit natin ilalagay sa ating mga kamay ang bagay na dapat ay sa Diyos. Ano po? Kaya ang selebrasyon ng Pasko ay hindi pagtatanim ng puot sa mga taong may ginawa sa atin na hindi maganda. Mga halimbawa ay nilamangan tayo or may ginawa silang hindi maganda sa atin. Ano po sabi ng Panginoon sa Aklat ng Roma? Kanino ang paghihiganti? Sa Kanya. Vengeance is mine. Di po ba? So, hindi po ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagtatanim ng sama ng loob. Sapagkat ang hustisya ho ng Diyos ang Kanyang paiiralin sa Kanyang paghahari. Ano po? So, paghahari ng Panginoon is looking forward po, ito yung tinatawag nating the Millennial Kingdom. Okay, number 2, that the coming Messiah not only is a righteous ruler, but also a powerful protector. So, nabanggit po yan, doon din sa verse na nasabi dito, righteous and having salvation is He. So, righteous and having salvation. So sa NASB, ang mababasa po natin, endowed with salvation. Hindi lamang na ang haring parating o ang Mesayang parating ay isang matuwid na pinuno, siya din ay isang makapangyarihang protector or deliverer. Yan po ang ating Panginoong Hesus. He is the God of salvation.
Salvation belongs to the Lord. Hindi po sa atin nakasalalay ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay sa Panginoon. Kung kaya't ang kaligtasan ng Panginoon ang nagdudulot ng kagalakan. Hindi po ang kagalakan na sinasabi ng isang taong dahil sa kanyang paggawa ng mabuti o dahil sa kanyang pagiging relihiyoso. Ito yung kagalakan. Kundi ito yung kagalakang bigay ng Panginoon sa kanya. Kasi ang joy ng isang tao na nakasalalay sa kanya, may time na darating ang time na mawawala din siya. Kasi hindi naman dumating sa point na talagang sigurado eh. How sure, 'di ba? Gaano siya katiyak na siya ay sa Panginoon o siya ay papapasukin sa kaharian ng Panginoon. Kaya ang tunay na nagbibigay ng kagalakan sa ating kaligtasan ng Panginoon. Salvation that belongs to the Lord. That's why He, sabi dito, having salvation is He. Siya ay Diyos ng kaligtasan. Okay? Kinikilala po natin ang pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang ang pagliligtas in a way na sinasabi po ng gospel, yung salvational, ano po, kahit yung pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga kaaway, ano po, personal experience. Yan din po ay isa sa way ng pagliligtas ng Diyos. Sa pamamagitan ni Haring David, sa aklat ng mga awit, mababasa po natin yung pagkilala niya sa Diyos bilang tagapagligtas, bilang pag-iingat sa kanya ng Panginoon sa kanyang mga kaaway, sa mga gustong umagaw sa kanyang posisyon bilang hari. So yun din pong isa sa mukha ng pagliligtas ng Diyos. Kaya sabi dito, sabi dyan, having salvation is He. Ang Diyos na nagliligtas. Kaya ikagalak natin ang katangiang ito ng Panginoon. At ang pagliligtas ng Diyos ay hindi ho nakasentro lang doon sa mga nakikita nating mas kwalipikado o mas karapat-dapat. Dahil kung ito ang pag-uusapan, walang karapat-dapat. But by God's grace, sa biyaya po ng Panginoon, ibinibigay niya ang mabuting balita sa atin at ang kaligtasan. And number 3, that becoming Messiah is a meek and humble Father. Not only that the Messiah is a righteous ruler and a powerful protector, but also that becoming Messiah is a meek and humble Father. So tingnan po natin sa verse 9 ulit, yung pong verse natin. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So nangyari po ito, na-fulfill po ito in Matthew chapter 21, na kung saan po ay sumakay po ang Panginoon sa isang asno, hindi ho sa isang kabayo. Ever since po na ang Panginoon ay pinanganak, hindi ho siya katulad po ng mga halimbawa ng mga anak ng hari o ng hari mismo. Yan. Kasi ang mukha ng hari noon talagang magiting. Usually nakasakay sa kabayo, 'di ba? Na marami siyang yung kanyang kasuotan ay talagang nagpapakita ng kanyang posisyon bilang hari. Pero ang Panginoon, na siyang hari ng mga hari, hindi ho niya ipinantay ang kanyang sarili sa ganoong imahe. Pinili niya ang isang asno. Ano po? Pagpapakita ng kanyang kababaan. Pagpapakita ng kanyang kaamuan, meekness, and humility ng Panginoon. Matthew chapter 11 verse 29. Ang sabi po dito, Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So this is the Lord Jesus Himself saying, take my yoke upon you. Kasi ang invitation dito ng Panginoon is, alisin nyo na, bitawan nyo na yung nagpapabigat sa inyo. Yung mga ceremonies, rituals,
na nagpapabigat sa inyo, na inaakala ninyong solusyon para kayo ay makapunta sa langit. But ang sabi ng Panginoon, "Come to me, all who labor and are heavy laden, I will give you rest." Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At, sabi dito, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart." So, sinabi po mismo ng Panginoon, kaya yung service or yung pagiging servant ng Panginoon, makikita din po natin. Kaya, mga kapatid, isa ba sa ating ikinagagalak sa panahon ng Pasko ay ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang ang season or yung moment na siya ho ay nagkatawang tao, kundi yung buhay mismo ng Panginoon na siya ay nagpakababa mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Then we celebrate Christmas. Ng tama. Yan po ang tamang pagdiriwang. Or pag-alala sa Kapaskuhan. Kaya, muli, bilang pagbabalik tanaw, His justice must be our joy. Ikagalak natin ang katarungan ng Diyos. Kagaya ng sabi ng Panginoon na sa Kanya ang paghihiganti. Kaya pagdiwang natin ng Pasko, na ang puso natin ay napupuno ng tuwa, hindi ng sama ng loob. Okay? And also, His salvation must be our joy. Ang kanyang pagliligtas ay ating ikagalak. Papurihan natin siya sa garantiya nitong seguridad at kapayapaan. Let us praise Him for our security and praise. Walang sino ang pwedeng makapanaig sa atin pong Panginoon. Okay? And His humility must be our joy. Ang kanyang halimbawa ng pagpapakababa ay atin ding ikagalak. Dahil sa pamamagitan ng kanyang buhay, tayo ay idiniklarang matuwid. Sa pamamagitan ng perpektong buhay ni Kristo, at kung tayo nanampalataya rito, tayo'y pawawalang sala. Yan po ang biyaya ng Kapaskuhan sa atin. Biyaya na hindi natin magagawa sa ganang atin, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. By grace, not by works. Kaya patuloy nating ikagalak ang panahon ng Pasko. Isa-isay natin ang biyaya ng kaligtasan. Isa-isay natin ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. At pakilala natin siya sa mundong nangangapa sa kadiliman. Siya ang kaliwanagan na kailangan ng bawat tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Siya din ang buhay na magbibigay buhay sa mga taong hiwalay sa Diyos na banal. Kaya muli, mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe ng Pasko ay mensahe ng pagliligtas ng Diyos. Biyaya, hindi gawa ng tao. Ito'y gawa ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa inyo pong salita. Tunay po na ang kaligayahan ng Kapaskuhan ay inyo pong iniligay sa amin pong mga puso. At isinasaysay po ng inyo pong kasulatan na ibahagi din po namin ito, Panginoon, sa mga taong wala pang katiyakan sa mga oras na ito. Kaya sa mga narigito pa na hindi pa nila ganap ang na naiintindihan ang buhay na walang hanggan, kung ano ang mangyayari pagkatapos po ng buhay sa mundong ito. Ito po, O Diyos, ang mensaheng ito na maring magbigay daan para po sa kanilang kaunawaan. At ikaw po ang nagbibigay ng pangunawa sa bawat mga taong nasa kadiliman, Panginoon. Kaya, O Diyos, hawakan niyo po sila, tulungan niyo po sila na magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa sa katotohanan. Kung paano po magkaroon ng buhay na walang hanggan at kung paano po makaiwas sa kapahamakan, hatid ng kasalanan o kabayaran ng kasalanan. Kaya salamat po muli
Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.